Yan. niya, sir. What do you think of the KTM situation? It's bollocks. Woo! What's up, Cranks? So today, pag-uusapan natin yung recall issue ng KTM. So ito ay mag-a-affect actually sa 2024, I think, ng mga Duke 390. And also yung mga 2025 models. I think nandiyan yung mga full details. Tatry ko i-post yung parang love letter. Ma-affect kaming mga 2025 models ng SMC-R, Adventure R, yung Enduro R, Adventure X. So basically yung lineup na yun ng 390 na yung mga ganito, yung parang adventure. Shoutout pala kay Sir Rovic sa Shell kanina. I actually agree, it's bollocks. Actually kaninang umaga, today, minessage tayo ni Lori. Kung hindi kayo familiar kay Lori, siya yung may KTM Adventure R na, KTM Adventure R, KTM 390 Adventure R, yun. So nag-message siya sa akin. And actually meron din mga signs like may nang isang comics si Hyrax ata, nag-comment siya sa ating channel na about dun nga sa KTM na kung totoo ba yung recall. And bro, Hyrax, totoo nga. Kita nyo yun actually kung sa website, kung interesado kayo, nandun sa may services na area na link ng KTM na official website. So tinignan ko yung parang downloadable PDF nila. Actually, Cranks, medyo okay din, medyo inadmit ng KTM na may problema nga yung stalling issue. And finally, may easy update. Yung isa na SMC-R na kaibigan natin si Ramil, actually, siya rin yung unang nagsabi sa atin na about dito sa parang ECU update na nagawa na ata sa US side. Brother, comment ka kung I was wrong sa ating conversation. Pero actually ako, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko kung may excite na ako. Pero optimist naman tayo na kasi honestly wala kaming believe nila Romil sa KTM Philippines pa eh. So tingnan natin. Ang purpose actually ng vlog na to is to create that timeline simula sa parang announcement at saka kumbaga kailan ba mariresolve or dadating yung parang software update. So Cranks, today is December 6. Tingnan natin, Cranks. I will update you always kung kailan magkakaroon nung parang easy update. It's more of sa fuel kasi yung problema ng itong stalling issue eh. May mga nagsasabi it's because it's too lean. Kunyari pag nag-downshift ka, sana gumana. Yung sana gumana. Yes! I think it's more of yung issue niya sa fuel na may nagsabi sa atin sa channel na it's too lean. And pupunta tayo ngayon sa kickstand. Basahin natin yung full kumbaga announcement nila about dun sa ECU update na yun. Kaya Cranks, yung if ever na nagka-offer tayo na parang magkabit ng Fuel X, kasi nga it's more of an fuel issue eh. Sabi ko hinihintay ko muna. May feeling ako na talaga magkakaroon ng update. Ewan ko lang kasi like sila Lori, yung friend natin naka Adventure R, ewan ko lang kung na-update na yun sa kanya. Pero sabi ni Kuya sa KTM Las Piñas may update na raw eh. Try nga natin to, Cranks. Usap kasi kami ni Ramil, yung naka SMC-R din, na tine-check namin yung mga forums, especially sa US, na maganda na tumakbo, maganda na kumbaga yung throttle response, hindi na siya jerky. Pero kasi ako, hindi ko na-notice yung difference. Honestly, nung nagka 450 NK tayo, on low RPM yung 450 NK, yun ang jerky, grabe. Pero kaya nung lumipat tayo dito, parang hindi ganun ka
Ayan o. Kaya. Yung parang, nandun naman siya. Parang may jerkiness pero it's manageable like a dirt bike style. Pero sabi nila, I mean, lalo na yung mga nakakuha na ng update sa SMCR, maganda na manakbo. So parang excited tayo. Hindi lang natin alam kung kailan darating update dito sa Pilipinas. So, yeah. Fingers crossed. And prayers. Well, basically, ang pinaka-fix ko, speaking of prayers, is kunyari, nandito tayo sa stoplight, di ba? Tapos green yan. Alam niyo yun, nanonood kayo. Pag nanonood kayo, sabihin mo lang na, kumbaga pinaka-fix natin, Cranks, is through chants and prayers. Huwag ka magsustall. Parang ito, huwag ka magsustall. Ayun o. Kung di ko hinabol yun, pucha, stall tayo nun. Babagsak na eh. Testing nga natin. Para makita yung cranks eh. Kaya rito, liliko tayo, di ba? Clutch in. Wala. Teka lang ah. Try natin recreate. Minsan kasi pag lumiliko ka eh. Uy. Sino yun? Sorry, na-distract ako. Ano ba sabihin ko? Stalling issue. Hindi, punta na tayo sa kickstand. So, KTM press release. Matagal na pala ito. 5/12/2025. So, recall of 2024 to 2026, KTM 390 Duke. And 2025 yung Enduro R, SMCR, Adventure R, Adventure X. Parang update of engine control unit. So, lahat nun, lalo na yung mga lumang KTM na yung Duke 390. So, extensive quality testing revealed a condition that in rare cases could cause the engine to stall at low RPM. So, while only a limited number of cases have been observed, hindi siya limited. Hindi siya limited. KTM is taking decisive action. Yun yung pinaka-importante, Cranks eh. At least, merong action. Hindi lang parang bin-rush off lang. Would you buy KTM siguro na kasi yung Adventure R yung actually yung parang nakikita natin eh. Mostly na bumibili ng yung mga bago ngayon. So, kung bibili ka ba, I think, personally for me, hintayin nyo muna na ma-apply siguro yung update. Especially dun sa mga friends natin, sila Lori. Diba? Or si Motomax, yeah. Yun, naka-Adventure R din yun. So, check nyo lang kung yung mga update is dumating na. Owners of affected motorcycles will receive a notification by letter and are requested to contact. Wala pa tayong letter nun actually. So, nag-check tayo ng email ngayon. It's very different nung parang nangyari kay Jao Moto dun sa kanyang Honda CB650 na e-clutch. Parang nag-email ka agad. Actually, hindi email eh. Parang pinadalan talaga siya ng actual letter ata sa bahay. Ate Jonah, good morning. Napakape tayo. This action underscores KTM's commitment to product quality, rider safety. Medyo delikado lang siya actually. May mga instances na parang, yun nga, nakakalusot lang tayo in a way na gagawa natin ng paraan. Kasi yung problema, paano pag hindi ka nakagawa ng paraan, hindi ka medyo gumana. Anyway, Cranks, let me know, especially dun sa mga yan nga, Adventure R, Adventure X, Enduro R. Adventure X, di ko pa sure kung sino may nakabili. Kung may bibili ba. So yung Adventure R normally yan. Tapos yan nga, may mga nakabili SMCR. And Enduro R, di pa natin sure. Kasi for that price na 300, almost 349,000. It's a bit on the heavier side, especially kunwari magki-KLX 230 ka. Kung magte-trail ka. Or CRF 300, di ba? Pero yun, by the way, guys. Kape muna tayo. Sana ma-resolve yung issue as early as possible para ma-feel natin dito, especially dito sa atin sa Philippines. Especially the Filipino people. Anyway, Cranks, kakape lang ako. Let me know your thoughts. And yun nga, official na. May yung sa announcement. Anyway, Cranks, bye!